Ordinaryo at luma lamang ang itsura ng mga motor na ito noon. Binaklas ang mga parte tulad ng manibela at upuan at pinalitan ng bago. Pag nagmo-modify kami ng bike, ina-assure pa rin namin yung safetyness nung rider at the same time nung bike. So hindi namin inaalis yung mga safety precautions nung bicycle. Pinipinturahan din ang kaha ng motor. Dinedesenyohan din ang sticker na tinabas gamit ang computer. Inaabot ng 2 araw ang pagdidikit pa lamang ng sticker. At para hindi ito agad matuklap, pinipinturahan ulit ng klarong pintura o top coat. Hango sa mga modelo ng scooter sa Japan at Taiwan ang itsura ng mga motor na kanilang ginagawa. Halimbawa, itong dating Honda XRM, pinamukha nilang motorsiklong enduro, pormang pangarera. At itong simpleng joyride scooter, nagmukhang Suzuki RF400. Malapad ang kaha na bagay para sa mga macho. Mula 2 linggo hanggang 1 buwan daw ang inaabot sa pagbuo ng motorsiklong tulad nito, kasama na ang paglalagay ng sound system. At ang halaga, umaabot ng halos 200,000 piso. Kasing halaga ng segunda manong kotse. Kahit hindi ka nga ganun pogi, pag pogi yung motor mo may gusto lang bumakride sa'yo